Ayan, at makakasama nga natin ngayong umagang ito, walang iba kundi si Mr. Jasper Ramos Bidos. Ayan, isang magandang umaga. Hi! Yeah, take a seat. Wow, grabe talaga yung arrangement. Arrange by height tayo, ha? Oh. Uy, hindi masyadong halata. Isang magandang umaga sa'yo, Jasper. Good How are morning you? Po. Good morning din, sir. Good morning Parang din po. nautal siya. Okay. I'm fine po. How about you po? Well, we're doing great. Oo, kung hindi po nyo natatanong, si Mr. Jasper ay isang kontesero, pageant king. Uy. And he started way back when he was 13 years old. Sa Milan ito, no? Yes po, sa Saan Milan. yung Milan? Sa Luwakan proper po. Dito Sa lang. Luwakan. Oo. Tapos since then, balita ko, nagtuloy-tuloy na yung pageant. Opo. Yes po. Oo. Bakit? So, nag-start po ako sa Milan National High School na mag-pageant. Then after that, I find it na purposeful for me. Parang doon ko rin na nailalabas kung sino talaga ako. Tapos yung mga talents ko, doon rin ako nakakilala ng mga kaibigan. Ganun din po. Doon po, personally, I find pageant as an outlet para i-express yung sarili ko po talaga. Oo. Pero in a way, natigil ka for some time kasi nga pinagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Yes And po. now you're a certified? Nurse po. Oh, see? Wow. Oo, pero nagtataka kayo, bakit kaya nandito si Jasper? Kasi nga, ire-represent niya ang Baguio City naman sa upcoming Mr. Millennial. Yes po. Mr. Millennial Oh. Northern Luzon. Oo, paano? Paano ka napadpad doon? So, yung si Sir Jeff D po, siya po yung handler ko since senior high. Tapos meron pong opening ng Mr. Millennial Northern Luzon. Tapos in-invite niya po ako, uy, why not sali ka ulit? Kasi after my pageant sa UC, University of the Cordillera, sabi ko, why not sali ulit ako? Try ulit natin kung para talaga sa akin yung pageantry. So, I tried. Sumali ulit ako dito sa pageant na to. And yeah, I'll be representing Baguio City dito sa Mr. Millennial Northern Luzon. And this will be on December. July. This July na. This July 20. Oh my Yes. goodness, dito sa Baguio to gaganapin, Yes, di ba? yes po. Oo, kasi mga ka-MBLE, yung tawag dito, yung agency na humahawak nitong Mr. Millennial, humahawak din siya ng ibang mga talents. So may mga actors, models, drag queens, yung mga, at ni-launch nga nila itong Mr. Millennial Northern Luzon. And since siya ang mag-represent ng Baguio City, nako, how is the preparation? Oo nga, yung preparation. Of course, ang dami pong expectations, ang dami ring mga comments na naririnig, and hindi po nawawala dyan yung pagbabalik tanaw sa kung saan po ako lumaki. Kasi yun po yung very important kung saan po nanggagaling yung Jasper Ramos Bidos na nakikita niyo po ngayon dito. Tapos bakit Baguio City yung i-represent mo, no? So, it's kailangan talaga nating pag-isip-isipan muna sa sarili natin. Yun yung ginawa ko po, sir, no? Inisip ko, bakit nga ba ako sasali sa pageant? Gusto ko kasi makita po yung kung saan ako nagmula. Kailangan po nating ipakita sa not just sa Northern Luzon but the whole Philippines kung ano nga ba yung may papakita pa ng Baguio City sa national stage po. Di ba? Sa lahat pa ng mga pageants kasi, eto Ellie, mga ka-MB, ilang beses na rin siyang nanalo sa mga pageants sa UC, sa high school, ayan, yung mga intrams, nanalo yan. Tapos sa college days niya, palagi yan. Itong nakaraan, 2019, no? Yung last. Yes. Oo, 2019, nanalo din siya, first runner-up. Nursing. Nursing, oo, yes. sa nursing. Di ba? Pero yung syempre ikaw certified na nurse na, tapos nag-work ka na rin. Paano mo binabalance ngayon yung trabaho dito sa pageantry? Well, very supportive naman po yung University of the Cordillera, most especially sa head namin sa Medical and Dental Services sa UC. And meron naman po yung mga days na kailangan mo nang magpaalam at pumapayag naman po sila. And yun, aside from that, meron pa yung may inaalat ako na time na nagpa-practice ng Q&As and stuff like that po.
So ano yun, no? Parang nauuso kasi ngayon yung pageantry. Tapos yung tingin lang ng karamihan, when it comes to pageantry, pang babae lang siya. Ngayon, ano naman yung masasabi mo or paano mo mahihikayat yung mga ka-MB natin na sa larangan ng pageantry may pang lalaki din? Ang pageantry po kasi hindi lang po yan pang babae lamang, meron din po yan pang lalaki. And nag-open na rin po ang community natin. Meron na rin po siya for our community, our LGBT communities. And hindi ang pageantry po kasi it's a way of you expressing yourself, your advocacies, and the things that you believe. And through pageantry, may lalaban nyo po talaga, mapapakita ninyo sa platforms, different kinds of platforms kung sino po kayo, kung ano may mga pinapaniwalaan ninyo, mga advocacies ninyo. And through that, nare-raise nyo po yung mga certain mga social issues na kailangan pong pag-usapan po ng community. Ganun. Alam mo yun yung kagandahan ng mga pageants natin ngayon. Kasi kung before, it's all about the face, it's all about the body. Usually nga, before, no? Syempre, nung kapanahunan nila. Wah! Oy! Ano pa kasi tayo, mga bata pa kasi mga tayo, bata diba? pa kasi kami noon eh. Oo, pero yung mga kapanahunan noon, talaga, yung Q&A nga halos hindi masyadong pinapansin yan eh. May family. Basta mapanalo lang, tapos ganda-gandahan, ganon. Pero ngayon, may mga advocacies na. And I would like to ask, what are you bringing to the table ng Mr. Millennial na advocacy? So, as I compete sa mga pageants, even before I compete, I am very holding po talaga sa mental health awareness because it's very close to my heart and it's very personal. Kaya pinaglalaban ko po talaga yung awareness patungkol sa mental health issues, patungkol sa mga mental problems, and mga certain diseases patungkol sa kaisipan, sa mental. Ganyan. Madalas nga talaga yan, no, Ellie? Mga ka-MB, yung mental health. And yes, a lot of people do understand na we are in an era na hindi na lang binabasta-basta kasi ang mental health. Oo. And one good thing about Mr. Jasper, he's bringing it to the stage, national, international. Speaking of international, ano, yung mananalo dito sa Mr. Millennial, magkakaroon ng national muna, right? National po muna, yes. Tapos kapag national, let's see, international. Hopefully, no? Hopefully. Let's claim it na. I-claim na natin. Welcome, Mr. Jasper, our representative Philippines para Wow! Philippines agad, ah! Philippines agad for our Mr. Millennial International. Pero ito, no, tanong kasi dito sa ano natin, sa live natin. Ilan daw ba yung mananalo sa Northern Luzon na lalaban? May contest din ba ng parang sa Mindanao, parang mga ganon? Yes po, nationals, kasama po na yung national. So meron pong 7 na mananalo dito sa national, dito sa Northern. Tapos kapag meron na po tayong representative sa Northern Luzon, sila na po yung sasabak for nationals. Oh, so kakalabanin na nila yung mga nasa ibang parts ng Philippines. Yes. Yun na yung national. Yes po. Medyo matagal-tagal maproseso, ano? And it's really gonna take a lot of your time. Yes. Anong mensahe mo para sa mga katulad mo na juggling work and passion at the same time? Well, para po sa mga katulad ko, of course, if you are really passionate of doing something, go for it. Kayang-kaya mo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Dahil in the end of the day, tayo-tayo lang din naman yung maniniwala sa sarili natin at tayo-tayo lang din po yung magsusuporta. At lalong-lalong na po sa community natin, let's give back sa community natin kung saan po tayo nanggaling and let's represent our community well. Di ba? Meron ako naisip, kaya ako natawa eh. Eto huling katanungan. I am Jasper and I am... Ay! Ano? Kaya mo sige yun? nga, kaya mo yun. Sige, I am Jasper and I am... I am Jasper Ramos Bidas, your Mr. Millennial Philippines. Mr. Millennial Philippines. Pwede ba ako sumali dyan? Oy! Why not? Sa Miss. Oy, ano ka na? Busy ka na sa Bini. Tama na. Wag mo nang karirin lahat. I can juggle. Wow! I can juggle 5 passions at the same time with my job. Ayun. Kilaya mo yun. Ayun, So, baka may gusto kang batiin. Sa Barangay Captain po ng Luwakan Liwanag, Cap Joe, maraming salamat po sa suporta.
kanila, kay Ira Saranillo, maraming salamat. Kay Andrea Abenes, maraming salamat. Kay Nathan, maraming salamat. Kay Sir Jeff T, maraming salamat po. And sa University of the Cordillera, from the bottom of my heart, maraming salamat po. Oh, you're welcome. Sige. Ayan, Welcome. At maraming salamat din. And we're looking forward sa laban mo. This coming, kailan yon? Sa July 20. Oh, malapit Yes. na pala. Malapit na. Yes po. July 20 na ang laban ni Jasper. Kaya mga ka-MB natin, Ellie, naku, supportahan natin siya. May pages ba ang Mr. Millennial Oo, where we na can pwedeng like i-follow. yung kapag i-share mo yung mga post? Oo. Yes, sir. Follow Mr. Millennial Northern Luzon 2024 sa Facebook page. Alright. Tapos doon na ipopost lahat ng mga ganap. Yes. Wow. Oo, para kung sakali man na merong mga postings tapos may bagyo doon, dapat yun, like and share natin para masuportahan natin si Mr. Jasper. Thank you very much once again. Thank you so much po. Thank you, Maraming thank salamat you. po. At the Ayan. next time na nandito ka, nasa iyo na ang corona. Oo. Trust Yes. me. Kasi Maraming maraming salamat. galon, no? Oo. May ano na siya, may sash na siya, hawak niya na yung, Oo. nasa ulo niya na yung corona, di ba? Kasi eto lang ha, spill ko lang yung tea. Oy. Maraming mga nag-guest dito sa Morning Balitaktakan ng mga pageants. Yung iba 5, 4, 3, ganyan. Alam mo, isa sa kanila palaging nananalo. Oo, laging may let's see. corona. Oo. Lahat ng mga pumupunta dito, yun yung basbas ng MB sa mga nakikipageant. Wow. Kaya, Maraming salamat. Ang kaibahan ngayon, mag-isa niya lang. Oo. So, no choice na siya na. ikaw na talaga.